Showbiz fanatics, isa sa mga hinihinalang dahilan ng hiwalayan ni Kathryn at ni Daniel Padilla ay nagsalita na. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw ay narito po ang ilan sa mga behind the scene videos and photos po na ginawa ni Miss Kathryn Bernardo sa kanya pong bagong endorsement na sabi nga kahit po nasa Canada ngayon si Miss Kathryn, ito po yung laman ng ilan sa mga news feeds patungkol po kay Kathryn at Instagram story ni Miss Kathryn Bernardo, ang behind the scene videos niya sa kanyang pinakabagong endorsement na Conceal. Siya na nga pinakabagong pinaguri ang mukha ng Conceal Vitamins, multivitamins po yan So, kasi nga, sobrang dami po talagang nagtitiwalang mga brand dito kay Miss Kathryn. Ganun din naman kay Mr. Alvin Richards, ipapalabas na din ang isa sa kanya mga behind the scene video or yung pinaka-latest niya na isa sa mga ini-endorso niya kung saan may tagline na I already found the one, no? So yun po yung kanyang yung tagline na ginamit. So kitang-kita naman natin na talagang ito yung mga ginawa nila bago po sila lumipad ng pa-Canada. Kaya naman dami pong umulan po ng congratulatory doon po sa kanyang IG. And ngayon, let's talk about this one kasi matapos po na i-announce si Miss Kathryn Bernardo and Mr. Daniel Padilla ang kanilang hiwalayan last December or November 31, 2023, ay talaga namang kung sino-sino at napakaraming mga babae nga ang naglitawan at iba't ibang version ng kwento ang lumalabas patungkol sa naging dahilan ng hiwalayan nila. Pero hanggang sa ngayon, almost magwa 1 year na, ilang buwan na lang, mag-iisang taon na silang hiwalay, ay wala pa ni isa man ang nagbibigay ng detalye kung ano ba talaga ang tunay naging dahilan ng kanilang hiwalayan, which means lahat po ng mga lumalabas sa social media, it's just a speculation. Wala pa pong confirmation at wala pong tumpak na maibigay na impormasyon patungkol sa bagay na ito kasi pagkatapos po nilang magbigay ng kanilang statement sa IG, sabay nilang ipinost, ay pagkatapos nun wala na po talagang nagtangkapang magtanong patungkol sa kanila. Iginalang ng ilang mga netizen at mga showbiz insiders ang kanila pong privacy. Pero sa isang interview nga na naganap dito po sa isang kay Miss Karen Davila, na-interview ang isa sa mga babaeng na link sa kanya at nababanggit ito pong si Miss Kay Abad. Sabi po dyan, nung interview po sila kasi si Miss Kay Abad po ay married na sa isa sa mga PBB na si Mr. si Paul Jake Castillo, kung saan natanong nga ang patungkol dito. Kaya naman nagkomento po ang kanyang husband na si Paul Jake na mahilig daw di umano sa tita. Ano kaya ito? Sabi dyan, si Kay Abad and Paul J. Castillo are secure with their marriage, that they just laugh when they look back at the rumors that link Kay with actor Daniel Padilla a few months back. The Cebu-based couple who has been married for 8 years sat with broadcast journalist Karen Davila for an interview that was uploaded on the latter's YouTube channel yesterday. Karen Davila asked Kay how it was living away from the limelight now that she has settled in Cebu. Kay started acting early in showbiz until she tied the knot with the Cebuano Paul Jake, who forayed into showbiz via the reality show Pinoy Big Brother. Kay said that she loves living in Cebu and because it was peaceful and quiet, she is far from intrigues. Her remark earned quip from her husband Paul Jake, who mentioned Daniel's name. Daniel Padilla, diba? Parang kumbaga pinag-usapan po nila yon parang sarcastically nabanggit po ni Paul Jake itong issue patungkol kay Daniel. All three of them broke into laughter. Kay replied with quip, akalain mo yun si Daniel mahilig sa tita. Kay answers earned another laughter. Paul Jake added, cowgirl. Davila remarked that she was impressed how Paul Jake was unaffected by the issue. Oo, yung lumabas yung issue, sabi niya pa,
wala ba akong picture with Catherine? Diyan sabi ko, bakit kasi magpo-post daw siya ng pare you take mine, I take yours, revealed Kay. Kay affirmed that both she and her husband are not the jealous type. Kay was among the names that dragged in the highly publicized breakup of former Real and Real Love team of Catherine Bernardo and Daniel Padilla, also known as Katniel. The duo announced their breakup in November last year, and several names were linked to both parties, including Kay with Daniel. So sa kanila pong interview with Miss Karen Davila, talagang tinake po nila na very light lang, at inamin po ni Kay dito na wala talagang ganong intriga kahit po na drag yung kanyang pangalan patungkol doon. So ibig sabihin nalinis na yung pangalan ni Mr. Daniel Padilla sa intriga na yon. So dapat maging malinaw na po yun, lalo na po sa ilang mga bashers na talagang hanggang sa ngayon ay nililink pa rin po si Mr. Daniel ito kay Kay. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And for that, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Ngayon ay magbabasa po tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Lorena Alay. Totoo po yung sinabi nila na super maganda talaga si Catherine. Napapatunayan talaga yan ng anak ko kasi ilang beses na niya nakita si Catherine sa personal, parang manika daw ang mukha ni Kat. Basta ang ganda daw ni Catherine at sexy niya. At nakita na rin ng anak ko si Liza Soberano pero hindi siya macho. Hindi siya masyadong nagagandahan kay Liza. Mas maganda daw talaga si Catherine. Hindi raw nakakasawa tignan yung ganda niya. So, ito po yung kanyang komento patungkol kay Catherine Bernardo. And Mr. Renato Husayan also said, Miss Dar Eds, dun sa video, may sumigaw na audience at sinabi kay Kat, lumingon ka. Pag lumingon ka, kayo na ni Alden. Kaibigan ko yung sumigaw. Ano naman kung yung kumukuha ng video? Ako naman yung kumukuha ng video. Thankfully, lumingon nga si Kat at nag-smile at kumaway sa amin na i-post namin to sa Twitter page namin at IG story na super dami naman ng positive feedback sa comment section. Madami din nag-share kaya super happy kami. Actually, unexpected ko yung ginawa ng friend ko kasi sinabi lang niya ready ko daw cam. Hindi inakalang sumigaw siya na madidinig kasi talaga akong sigaw dahil malapit lang kami, pati si Alden na pa-smile. Napasmile pa nga. Ayun. So, ibig sabihin kayo po pala talaga yung nag-post nun sa Twitter at sa Instagram. Kaya pala ang dami po ng shares at ang dami po talagang mga na-intriga patungkol sa video na yun, So, anyways, kung ano man po talaga yung totoo patungkol sa kanilang dalawa is mas magiging happy talaga tayo. Katulad ng sinasabi natin, 'di ba, na kung sila talagang endgame nila yung Katben talaga is talagang maraming nagwe-wish at maraming matutuwa sa sobrang dami ng mga supporters at dami mga Katben shippers, 'di ba? Yun ang inaantay natin. Pero mas maganda pa rin kung i-announce nila yan sa mas yung proper, 'di ba? Sabi ni Ma'am Shelina Pagay, yan yung hirap sa mga Pilipino, sobrang marites. Suportahan na lang ang movie para naman sa ating bansa. We are happy kasi buhay ng OFW yung movie natin. Dahil masakit sa loob pag nabigo tayo sa ating iniisip about Alden and Catherine. Ayan, so totoo na yung movie kasi nila, it's all about the life of the OFW and parang it's about the dreams, hardship ng mga OFW. Kaya naman very significant talaga yan sa mga kababayan natin. Sabi ni Mr. Renato again, I don't know kung anong ibig sabihin ni Kat sa paglingon, basta kami happy lumingon, kumaway sa amin. I know for sure it's very clear yung sinigaw ng friend ko and it so happen na na-capture ko yung moment na yun. Neither us want to give false hope to fellow Katben fans. Basta kung anong nakita at naramdaman, totoo lahat ng yun, walang dagdag at kulang. All we want is to share to all Katben our joy and happiness regardless of what it takes. Ayan. Alam niyo po, sa kung tutuusin, kung talagang nandun nga, kasi si Mr. Renato kasi, he's from Canada. At siya po talaga yung, kumbaga, talagang sa mga mata niya, nandyan talaga si Catherine at si Alden. Kaya naman possible talaga na may mga ganitong pangyayari. Kaya naman magpapasalamat tayo kay si Renato for giving us those information. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.